Guro ng isang pampublikong elementarya sa ika-4 na baitang si Grace. Unang araw ng klase, nakita niyang itinulak ng isang estudyanteng lalaki ang katabi nitong kaklaseng babae. Nasaktan ang batang babae. Umiyak. Tinulungan niya itong bumangon at sinita ang salbaheng bata, bakit mo siya itinulak? Umirap pa ang salbaha. Kasi, ma'am, ang dunges niya ang baho-baho. Nakakadiri. Natigilan si Grace. Sa narinig ay bigla siyang may naalala. Si Angelito. Pero saglit lang iyon. Muli istriktong hinarap niya ang batang salbaha. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Sige, humingi ka ng sorry sa kanya. Oo, sinabihan ni Grace ang buong klase. Class, huwag kayong mang-aaway ng kaklase, ha? Masama iyon. Yes, ma. Sabay-sabay na tugon ng mga estudyante, recess, tanging ang madungis na batang babae ang nalabi sa classroom. Bakit hindi ka nagre-recess, Wena? Tanong dito ni Grace. Wala po akong pera, nahihiyang tugon ng bata. Hula niya iyon talaga ang dahilan. Nagtanong lang siya bilang panimulang usapan. Halika, may baon ako, hati tayo, yaya niya sa bata. Tumanggi ang bata pero pinilit ni Grace. Halatang gutom na gutom si Wena habang kumakain. Maya-maya'y nagsimula na itong magkwento. Alam niyo, ma'am, tinutokso ako palagi ng aking mga keskwela. Simula pa noong grade 1. Marumi raw po ako, mabaho. Talaga, opo, sobra kung apihin nila ako. Tuloy, gusto ko na po sanang huminto na sa pag-aaral. Pero paano naman ako magkakaroon ng trabaho kung hindi ako makakatapos? Ulila na po ako sa ama at nag-iisang anak. Paano kami makakatakas sa kahirapan ni inay? Kung mangusap ang batay parang matanda. Nakakahanga. Kinurot ang puso ni Grace. Para talaga itong si Angelito. Bumalik sa alaala ni Grace ang nakaraan nila ni Angelito. Napasukan niya sa classroom na umiiyak si Angelito. Pinagkakaisahan ito ng mga kaklase. Angelitong baho. Angelitong baho. Sabay-sabay nakutsa ng mga ito. Tahimik. Sigaw ni Grace. Noon ay inis siya kay Angelito. Sa mga katulad niya, kasalanan mo, mariin niyang sabi habang pinagsasabihan si Angelito. Ilang beses ko nang sinabi sa iyong mag-ayos ng sarili ay hindi mo naman sinusan. Minsan ay kinausap ng co-teacher si Grace tungkol kay Angelito. Kapitbahay namin sina Angelito, Anito. Nag-iisa siyang anak. Walang trabaho ang ama niyang lasenggo. Ang ina naman niya ay walang inatupag kundi ang magsugal. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay at siya rin ang naghahanap buhay. Sa umaga, bago siya pumasok sa eskwela ay nag-aalako muna ng tinapay. Sa gabi naman ay napupuyat sa pagtitinda ng balot. Kaya sana naman, Grace, unawain mo yung bata. Pero ewan ba ni Grace kung bakit mainit ang dugo niya kay Angelito? Pambihira ka, Angelito. Late ka na'y wala pang assignment. Sermon niya rito. Madalas niyang napaparusahan ang kawawang si Angelito. Ganyan ka hanggang sa matapos ang klase, aniya kay Angelito habang nakaluhod ito at nakadipa. May nakapatong na mga libro sa ulo at sa magkabilang mga kamay. Buti nga sa iyo, Angelitong baho, sabi pa ng ilang kaklase. February 14, birthday ni Grace. Lahat ng estudyante at kani-kanilang mga parents ay kumbidado. Maliban kina Angelito. Tuloy kayo, magiliw na sabi niya sa mga ito. Nakahanda na ang pagkain. Alas 7 ng gabi, biglang sumungit ang panahon. Maya-maya'y lumapit kay Grace ang kanyang katulong. Ma'am Grace, may naghahanap sa inyong batang lalaki. Parang pulubi, anang kasambahay. Sumilip sa pintuan si Grace. Kahit na may kadiliman at malakas ang ulan ay nasigurado niya kung sino ang nasa labas ng gate. Si Angelito, babad na babad ng ulan. May dalang isang kumpol ng bulaklak ng ilang-ilang. At sa kung anong bagzo ng damdamin.
Kumuha ng payong si Grace at mabilis na pinuntahan si Angelito. Angelito, pumasok ka. Basang-basa ka na. Malamlam ang mga mata ni Angelito. Huwag na po, ma'am. Ibibigay ko lang naman po sa inyo ang mga bulaklak na ito ng ilang-ilang. Alam ko pong paborito nyo ito. Parang kinurot ang puso ni Grace. Ha! Iniabot ni Angelito ang mga bulaklak ng ilang-ilang. Maligayang kaarawan po, ma'am. Salamat. Inamoy ni Grace ang mga bulaklak. Ewan, pero parang iyon na ang pinakamakabuluhang regalong natanggap niya. Pagkatapos ng mga pagmamalupit ko sa kanya ay nagawa pa niya akong alalahanin. Nahihiya sa sariling sabi niya sa isip. Bigla, parang bulang naglaho ang inis ni Grace kay Angelito. Dali-dali niyang binuksan ang gate. Halika, Angelito. Pumasok ka. Baka magkasakit ka. Hindi na po, ma'am. Aalis na po ako, Basta, pumasok ka. Kumain ka muna. Marami akong handa. Biglang tumakbo si Angelito. Angelito, sandali. Hinabol ni Grace si Angelito. Pero mabilis itong nakalayo. Nanlumo siya. Pagpasok niya sa bahay ay nagbukod siya ng mga pagkain. Ibibigay ko ito kay Angelito bukas. Pero kinabukasan ay walang Angelito na sumipot sa kanyang klase. Absent si Angelito. Baka nagkasakit siya dahil kagabi. Alalang sabi niya sa isip. Nag-uumpisa ng magklase si Grace ng hangover na pumasok sa classroom ang co-teacher niya. Grace, si Angelito. Bakit? Anong nangyari kay Angelito? Alalang tanong niya. Matagal bago nakapagsalita ang co-teacher. Patay na siya. Kahapon pa. Tig-algal si Grace. Nagtungo kaagad siya sa barong-barong ni na Angelito. Abang-aba ang burol nito. Tabla lang ang kabaong, at kung hindi pa siya dumating ay walang maitutulos na kandila. Kinilabutan si Grace. Namatay si Angelito nang dahil sa pagkahulog sa puno ng ilang-ilang. Ang oras 5:00 ng hapon. Paanong nangyari iyon? Tanong niya sa sarili. Pasado 7:00 ay nasa amin siya. Diyos ko, maliwanag na multo na lang ni Angelito ang kausap niya noong gabing birthday niya. Mabigat ang mga paang lumapit sa kabaong ni Angelito si Grace. Ang tingin niya ay isang anghel ang natutulog. Isang anghel na pagod sa pakikipaglaban sa mga pagsubok ng buhay. Pamatak ang luha niya. Ito ba ang Angelitong hindi niya magawang unawain? Ang Angelitong dapat niyang kainisan. Kahit nasa kabilang buhay ka na'y ipinadama mo pa rin sa akin ang kahalagahan ko sa iyo. Kakaiingatan ko ang regalo mo sa akin, Angelito habang ako'y nabubuhay. Naputol ang alaala ni Grace nang punahin siya ni Wena. Ma'am, bakit po kayo umiiyak? Ma'am, dali-dali niyang pinalis ang luha. Ha, hindi ako umiiyak. Napuwing lang ako. Hinaplos niya sa buhok si Wena. Wena, pagbutihin mo ang pag-aaral, ha? Huwag mong intindihin ang mga tumutokso sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Opo, ma'am. Dumalaw si Grace sa puntod ni Angelito. Nagtulos siya ng kandila. Angelito, ikaw ang nagbukas ng puso ko sa tunay na pagmamahal. Hinding-hindi kita malilimutan. Wakas.